The journey of 1,000 miles begins with one step. Marami man tayong dadaan ang mahirap na daan. Okay lang yan, lagi naman tayong gagabayan. Tara, explore to the places we've never been before. Hello. Hi, kamusta kayo? Kakatid ko lang kay Lori sa asawa ko sa work niya. And today, not a special day. Medyo lalayo lang tayo ng konti. Konting-konti lang. Hanap tayo ng lugar. Medyo malayo sa ingay. Tayo lang. Para siya po, sir. Hindi na, kawan. Lagi mag-ingat, sir. Salamat po. Salamat. Ikaw din. Dito kasi sa amin sa Tagaytay, maraming area dito na siyempre mataas ang lugar. Halos maraming area dito ang kaparehas sa Baguio. Like itong daan dito sa amin, sa may simula ng Batangas paakyat ng Tagaytay pataas. So meron siya parang Cannon Road. Hinahanap lang tayo ng hanap lang tayo ng lugar na kung saan pwede tayo mag-set up ng upuan, lamesa, mga pagkape, tsaka kwentuhan ng konti. Diba? Antay lang tayo na makakahanap din tayo ng spot dito. Malapit lang to sa amin. Malapit lang. Ito. So yun, timpla lang tayo ng hot drinks natin. Inindip na tayo nilagay dito sa maliit na Active Plus na to. At chocolate. In my case, dalawa na nilalagay ko chocolate. Malaki yung lalagyanan natin. Kalat natin laging dali natin pa uwi. Yan, may hot drinks na tayo, naka-set up na tayo, nakaupo na sa tabing-daan. Safe naman. Kahit may mga dumadaan na galing sa Batangas. Safe naman, nasa tabi naman tayo. Ka-hazard. Sobrang ganda lang din ng lugar na to. Peaceful. Tingnan niya. Today is October 4. 1 year. 1 year na. One year na nung mawala yung anak ko. Na-ICU siya today. October 4 reminds me of the lowest point of my life. Sorry. Miss na miss ko yung anak ko.
September 26 nung pinanganak yung anak ko. So, I've been with her for almost 10 days. Ang iksi. Ang iksi. Nakabitin. Saglit lang kami nag-banding. All of a sudden, may nangyari nung October 4. Nagkaroon siya ng SIDS, sudden infant death, which is biglang tumitigil yung paghinga ng bata without any reason. It was the lowest point of my life. Sabi ko, sana ako na lang. By the way, her name is Aya. Short lang yun for Aaron Zenaya. Actually, may client pa ako nun sa shop. Hindi ko na natuloy kasi umuwi na agad ako sa bahay. Sinugod namin siya sa hospital. And then, nung pag-admit namin sa kanya sa emergency room, she was already brain dead. Brain dead na siya nun. Well, we're still hoping na mabalik siya. And then, for almost couple of hours, naghanap kami ng ambulansya na malilipatang ospital. Since ang very few lang na hospital ang tumatanggap ng or merong facility na tinatawag na NICU or PICU. Meron mang mas malapit pero puno. So, yun nga, maraming tumulong sa amin, lalong-lalo yung mga kuya ko sa Eagles, pamilya ko, kaibigan ko. Hindi sila umalis sa tabi ko. Hindi lang iniwan. Kasi makahanap kami ng hospital na malilipatan niya doon sa Metro Lemery, Batangas. Ang layo. So dinala siya doon. And then pagpasok namin doon, dinala siya sa PICU, pediatric ICU. Ang dami yung mga kasamang baby doon, halos ganun din. Ang situation 50-50. Pero by that time, tinapat na rin kami ng doktor na napakaliit na chance na makasurvive si baby. So as soon na marinig namin yon, kinokondisyon ko rin sarili ko na there's a big possibility na mawala sa akin yung ano. Sabi ko, paano ko kaya kakayanin yun? Si Aya lang yung pinakatamang ginawa ko sa buhay ko. Mawawala pa. Sensya na kayo, sobrang ungkot ko lang talaga ngayon. One year old na sana siya. Celebrate pa namin yung birthday niya ng September 26. As if hindi kasama namin siya. Kinausap ko na rin yung asawa ko na I was not showing any sign of weakness, no, kasi talagang down na down din yung asawa ko. Sobrang lungkot niya rin, sobrang grabe yung iyak niya. Hindi ako pwedeng magpakita ng ako yung nangihina kasi sa akin siya sumasandal ngayon ng time na yun gusto kong napakita ko yung kahinaan ko. Might as well baka pares na kaming malugmok. So may kailangan isang pakatatag. Sabi ko, by that time na dumating yung umaga, tapos hindi pa rin nagre-response yung anak ko, we have to let her go. Kasi ang hirap din tingnan ng baby na 10 days old na lumalaban sa ganun. Nahirapan lalo yung katawan niya. Tapos sobrang
sobrang nipis na rin ng chances na mabuhay siya. So, ako naman ayoko maging selfish. Gusto ko lang din, ayoko na siya pahirapan. Ako yung tumanggal ng tubo dun sa bibig niya. Ako yung nagtanggal ng life support. And nanginginig ako nun. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko that time. Naghanap kami ng kabaong. Maliit na kabaong. Ganyan, maliit. Kasi sabi ko pa nung nakahanap kami ng kabaong. By the way, yung kabaong na yun dinonate lang din sa amin. Hindi na siya pinabayaran ng isang Friends of Eagles namin. Sabi, wag niyo nang bayaran yan para na lang din sa bata, para na lang kay baby. Sabi ko, nung kinukuha na namin yung kabaong, sabi ko, ang plano namin dapat nung araw na yon, bumili ng stroller, hindi kabaong. Stroller! So ayun, nilibing siya ng mga family, mga kaibigan namin. Pag uwi namin sa bahay, doon na, yun yung mas nakakalungkot na part. Kasi nakikita namin yung mga gamit niya, nilikom namin. Tapos yung mga huling ginamit niya ng mga lampin, na mga cover niya, inamoy-amoy ko lahat. Andun pa rin yung amoy. Lalo ko siyang na-miss. 6 months. 6 months ako. Sobrang na-down ako ng 6 na buwan. Sobrang na-depress ako nun. Halos ayaw tumanggap ng kliyente. Maambon. 6 months ako na-depress. So, grabe yung lungkot. Hindi basta lungkot lang. I can smile. I can laugh. Pero pag ako na lang mag-isa, parang nilalaman ng lungkot. I can explain kung gaano kahirap sa dibdib yung sakit na yun. Na ayoko na maulit. May mga bagay-bagay na nangyayari na may dahilan ng Diyos. Kahit sobrang sakit man, pero wala tayong magagawa. Sobrang sakit man. I was suicidal. Sabi ko, sunod na kaya ako sa anak ko. Maybe masaya doon. Naisip ko rin naman na si Christian. Sabi ko, if I decided to take my own life, that was murder. Murder yun. Hindi kami magkikita ng anak ko. And then by that time, sobrang dami kong iniisip, overthinking ako. Lagi akong hindi makatulog sa gabi. Madaling araw na, sobrang iksi ng mga tulog ko. Overeating ako lagi. Although malakas naman talaga ako mga dati pa, pero iba yung na-experience ko past yung 6 months, per 6 months na yan. After all those times na sobrang lungkot namin ng mag-asawa, lagi kami umiiyak sa gabi. Siya, nakikita ko na lang umiiyak sa madaling araw. May dumating sa punto namin, sa buhay namin na it helps a lot. It really helps a lot para makarecover kami sa situation namin. One day, nag-scroll lang ako sa internet. And then, I accidentally scroll dun sa section o sa channel nila, Gio. He was very inspirational. He travels a lot with his family. Yun. Sobrang na-inspire kami. Pinakilala ko siya sa asawa ko. Sabi ko, itong channel na to, itong vlogger na to, itong family na to, worth it sila panoorin. Masaya sila. Kapag pinapanood mo sila, parang nagta-travel ka na rin kasama nila. And then, in the same manner, hindi sila toxic. Lagi lang silang masaya. Lagi silang positive, optimistic.
yung pagiging influencer nila, naka-influence sa amin ng maganda. So, in-apply namin lahat. Yung mga bagay-bagay na natutunan namin sa kanila. So, yun. Unti-unti, nakaka-recover kami. May mga friends na lumalapit na sa amin, na kinakausap kami. And then, ako naman sa part ko, meron isang tao na talagang lumapit sa akin na yun pala, may pinagdadaanan din. May pinagdadaanan din siyang pareha sa akin. And then, I empathize, sabi ko. Yun nga. Pares para tayo ng pinagdadaanan. Hindi lang pala ako yung ganitong nagsasuffer sa ganito. Meron din pala ibang tao na mas matindi pa. O ano. Umiyak siya. Umiyak din ako. Hindi yun kahinaan, hindi kabawasan yun sa pagiging lalaki yung pag-iyak. Sa totoo lang. Kaya maraming lalaking mabilis mamatay kasi lahat kinikimkim natin eh. Kailangan lagi matibay ka. Kailangan lagi pakita mo. Strong ka. May mga oras na dapat ilabas mo rin yung nararamdaman mo. Ilabas mo rin. With the right person, ilabas mo din. After that moment na makapag-release ako ng lahat ng sinasabi ko, lahat ng nararamdaman ko for the first time into another person, kinabukasan I felt different. Yung misery na nararamdaman ko parang nagbago, parang nawala. Although nalulungkot pa rin ako, namimiss ko pa rin yung anak ko, pero hindi na siya yung deeper kind of sadness. Wala man sa akin yung anak ko physically, kasama naman siya ng Diyos. And still, I'm still a father. Daddy pa rin ako ni Aya. Mami pa rin si Lori. The difference is the distance. Nandun na siya sa Lord. Nandito pa kami sa earth. And by the time comes, magkikita pa rin naman kami. Sobrang nagbago yung perspective ko. Nawala yung pagiging suicidal ko. After that, we decided to travel. Sabi ko sa asawa ko. Sabi ko sa misis ko, why don't we travel, We start exploring. So, nag-explore kami, nag-adventure kami ni misis, iba-ibang lugar. Yan, kaya nandito tayo ngayon. Not just because na gusto namin maglibang para makalimot sa nangyari. It's also to try new things, no? Na hindi namin na-experience before. Kasi ako, hindi talaga ako mahilig mag-travel. Gusto ko sa bahay lang. I am a completely 100% introvert. Introvert ako. I don't like socializing. I can socialize, pero hindi ganun katagal. And a certain number of people lang. But now, yan yung with a renewed perspective, lumalayo kami ng misis ko. Umakit kami sa bundok. Nagtatry kami ng mga bagong bagay. Nagtatravel kami sa malayo. Nagdadagat kami, kahit saglit lang, kahit hindi ganun kamahal, basta makalayo lang kami. Sabi ko, habang wala pa ulit tayong baby, travel lang tayo ng travel. Pero pag dumating naman yung baby natin, magpo-post lang tayo ng konti and then travel again. Kasama na natin yung baby natin. Unti-unti nagiging okay kami. Kanina hindi naman ako umiiyak dahil sobrang nalulungkot ako. Namiss ko lang anak ko, syempre. Yun, salamat din sa inyo sa pakikinig. It's almost 1 hour na nagsasalita ako dito. Maaaring putol lang yung maririnig nyo. Yung pagta-travel naman namin ng mag-asawa, hindi naman siya para dun sa dahil gusto namin maging vlogger, gusto namin maging influencer. It's not about that. Sabi ko, we record everything. Gagawin natin na pagka nag-travel tayo. By the time comes na tumanda na tayo, dumating na ulit yung anak natin, magkakaroon pa tayo ng iba pang anak. At least mapapakita natin sa kanila. Ito kami before ni mami nyo nung wala pa kayo. Ito na tayo ngayon. And we're still doing the same thing. It is a thing that helps us a lot. So yun lang, salamat sa pakikinig. Kung nakikinig man kayo hanggang ngayon, marami pa tayong experience. And I'm very optimistic na magkakasama tayo hanggang dulo. Salamat po. Alright guys, that's it for this video. See you again next time.